Welcome po sa Risen Church. Uh, Tayo po ay nagagalak na tayo po ay muli nagkasama-sama. Praise God. So today, let's prepare our hearts to listen to God's Word. And I know na si Lord, He has something very, very good in store for all of us. Amen? Excited po ba kayo makinig na ng salita ng Diyos? Amen? Let's just pray. Father God, we thank you, Lord, for today. It's a privilege, Lord God, na kami po, Panginoon, ay kausapin mo. It's a privilege na kami po ay makalapit sa iyo, Panginoon. Today, Lord God, we just ask that you would continue to move in this place. That let your Holy Spirit, Lord, continue to minister, to speak to us. And Lord God, sa lugar na ito, Panginoon, ikaw lang ang maitaas, Panginoon. Lord, here we are, Lord God. We are an offering for you, Lord God. Father, let your will be done, Lord, sa aming pong kalagitnaan. Speak to us. Draw us closer. Let us know you more. And bless your people, Lord God, today. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Minsan pa po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang topic po natin today is about vision. Sabihin po natin lahat, vision. Okay? Pag sinabi po natin vision, this is something that we see, no? Pero hindi lang physical, kundi gusto natin makita natin the spiritual. Amen. So vision in Proverbs 29 verse 18, sabi po ng Bible, where there is no vision, the people perish. But he that keepeth the law, happy is he. The Bible says that pag tayo daw, o yung mga tao ay walang vision, they perish. Sinabing perish, kumbaga, nasasayang, o nauubos. We perish pag tayo po ay walang vision. Okay? So, today yan po ang ating pag-uusapan about vision. Kamusta ba yung vision mo? Meron ka na bang vision sa buhay mo? Ano bang direksyon ang tinatahak natin sa ating mga buhay? Okay, so tingnan po natin yan. Now, marami po sa atin, iba-iba po ang tingin natin pag sinabi nating vision. Now, sa mga companies, naririnig po natin yan, di ba? Ito po yung ating vision, ito rin po ang ating mission, no? So sa mga companies usually, importante po yan, vision. Bakit? Kasi doon pinapakita saan ba ang direksyon ng company. Okay? Kaya importante po ang vision. Marami pong mga companies, lagi yan, meron yan. Even sa mga churches, no? Importante po ang vision. Meron naman tayong mga tinatawag na people of vision. May kilala ba kayo ng mga tao na people of vision? Yung talagang iba ang nakikita nila. Okay? Marami po mga business tycoon o yung mga mayayaman na iba po ang vision nila. Iba ang vision nila pagdating sa business, iba ang vision nila pagdating sa pera, iba ang vision nila pagdating sa kanilang mga company. Amen? No? Tingnan niyo si Henry C. Diba? Dati yung SM, makita mo, bilang lang yan eh. Pero ngayon, napakalaki na nila. At hindi lang po sila nag-stay doon sa business ng malls. No? Pumasok na rin sila sa realty. Tama? At sa kung ano-ano pang business. Bakit? No? Iba kasi yung vision. Iba yung pag ikaw ay meron pang nakikita. No? Ano pa? Jollibee. No? Si Jollibee. Pag merong mga, which is true naman, no? Pag merong mga kakumpetensya siya na malakas, ano gagawin niya? Bibilin. Tama? Di ba? Kumbaga, parang iba yung pananaw niya eh. No? Mas gugustuhin pa niya na gumastos o bilhin yung competition kesa makipag-away pa siya doon. Okay? Makita natin, iba yun eh. Di ba tayo, pag tayo nag-business, pag meron tayong kakompetensya, lalo pa nating
ano yun yung ating business, di ba? Magkakaroon tayo ng mga sale, magkakaroon tayo ng mga gimmick-gimmick para lang lumakas yung ating, pero itong mga taong ito, iba. No? Iba yung kanilang mga pananaw. Okay? So, these are people's of vision. Now, the term vision has multiple meanings depending on the context in which it is used. No? So, what is vision? No? Iba-iba po kasi yan. Depende po yan sa makikita mo. Sabi doon, depending on the context, vision refers to several distinct concepts from biological sight to strategic planning. Okay? Vision means the physical ability to see a clear mental plan for the future. Pag sinabing vision, no, hindi lang ngayon, kundi pati future. Okay? Or an imaginative picture in one's mind. So, pag-usapan po natin, ano ba yung iba-ibang klaseng vision na tinutukoy po dito? Okay? Meron po tayong tinatawag na visual perception. Visual perception, sabi dito, vision can refer to the ability to see and perceive the world through the eyes. It involves the interpretation of light and visual stimuli by the brain, enabling individuals to perceive shapes, colors, and depths. Another term o another meaning ng vision ay yung kung ano yung nakikita mo. No? Sa nakikita po natin in our physical eyes, doon natin nakikita ano bang kulay yan, ano bang shape yan. Amen. Okay? So, that's visual perception. Another kind of vision is yung tinatawag natin mental imagery. Vision can also refer to the ability to create mental images or visualization in the mind. This could involve imagining scenes, objects, or scenarios without physically seeing them. Ang tawag po dyan, imahinasyon. Okay? Yung iba naman, no, ambition. Sino dito may ambisyon sa buhay? Oh, hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo, mukha hindi nagtaas ng kamay. No? Sharean mo naman ng ambition yan. No? Lahat po tayo may ambisyon. Kasi gusto natin meron po marating yung ating buhay. Amen? Meron po tayong tinatawag na mga dreams or aspiration na tinatawag po natin. Wala pong masama dyan. Lahat po tayo, ginagawa po natin yan. No? Ini-imagine natin yung sarili natin na ganito na ang magiging buhay mo. No? Tinitingnan mo yung sarili mo na dito ka natitira, pagdating ng panahon, ito na ang magiging pamilya mo, ang negosyo mo, ito na ang mangyayari. No? These are mental imagery na binubuo natin, na tinatawag din nating vision. Amen. Nararanasan nyo ba yan? No, yung iba ang tawag dyan, daydreaming. Lagi ka nangangarap. No, pag ako nagkaroon ako ng mga kahit 3 billion lang. Ito gagawin ko, ito, di ba? Ang dami mo nang naisip, no? Yung iba pag ako tumama sa loto, ito ang mangyayari sa pamilya ko, no? Ang dami mong inai-imagine. Okay? Now, meron naman po tinatawag na future aspiration. Okay? Another kind of vision, future aspiration vision can represent a desired future state or goal. In this sense, it refers to a clear, inspiring, and long-term picture of what an individual or organization wants to achieve. Ito yung sinasabi natin na vision and mission sa mga companies. Diba? Pagandahan ng vision at mission. At lahat naman ng vision at mission, makikita mo pag nabasa mo, lahat maganda. No? Wala pong nag-vision at mission na pangit. No? Yung vision mo no na after malulugi na, ganun ang mga vision ng company. Walang ganun, di ba? Lagi-lagi pag sinabi ng vision ng company, talagang to grow, to multiply. Amen? So yan yung mga companies. I don't know, sino po dito nagtrabaho ka sa mga company? Taas ang kamay. Yan. Natatandaan niyo po ba yung vision nyo ng company nyo? Sige nga. Sino dito natatandaan mo pa? No? Pastor, mahaba eh. Okay lang kung natatandaan mo pa.
Tumo, pare-pareho tayo, hindi natin natatandaan. Pero importante yon, tama? No? Meron bang recitation pag sa company? Pagpasok mo, no, sasabihin sa'yo ng guard, vision. Hindi ka makakapasok, no? Buti pa ang guard, simple lang ang vision. No? No ID, no entry. Simple lang ang vision niya sa buhay. No ID, no entry. Tapos. Okay? Even mga churches, no, may vision. Dito, sa Recent Church, alam niyo po bang vision ng Recent Church? Alam niyo? Ano po yung pastor? No? Ang vision ng Recent Church, eto. Babasahin ko din, kala nyo Mahaba hirap kabisaduhin. Ang vision ng Recent Church is, our vision is to see the now and next generation rise in Christ as we become a disciple-making church that transforms people and impact families, communities, locally and globally. Hallelujah. Pang-global yung ating vision. Kasi sabi doon, globally. So, ibig sabihin, no, in our church, hindi lang po worship service ang ating pakay. Gusto po natin, ma-develop natin ang bawat isa, ma-disciple po natin ang bawat isa, so that magamit po tayo ng Panginoon, lalong-lalo na sa ating mga families, dun sa ating mga relatives, sa mga trabaho natin, pag lumabas po tayo ng church, no? At hindi lang po dito, even globally. Kasi, you never know, baka mamaya marami po sa atin dito mag-a-abroad. Ang maganda, equip ka na, disciple ka na, so that pag punta mo dun sa ibang bansa, pwede ka pa rin gamitin ni Lord. Amen. Exciting po mga kapatid. Kasi, inihahanda po tayo ng Panginoon for the bigger plans ng Panginoon, bigger picture. Amen? Kasi, kailangan po natin ito. Listen, gusto ko po kayong i-encourage. Kailangan po natin maging handa, kailangan po natin lumalim, kailangan po natin mag-disciple. Kasi si Lord, malaki ang plano para po sa ating lahat. Pero listen, pag dumating yung plano ng Diyos na yun, kailangan prepared ka na eh. No? Kasi ang opportunity, pag yan dumating at hindi ka prepared, masasayang. Kaya ngayon pa lang, no, ini-encourage namin kayo, no, magkakaroon po tayo ng discipleship. At kung ikaw ay tinatawag ng Panginoon at gusto mo talagang maglingkod at magamit ng Diyos, hindi lang dito sa church, kundi lalo na sa labas, ini-encourage ko po kayo, join our discipleship. Amen. Praise God. Darating ang time, no, kayo na rin yung magpipreach dito. Darating ang time, kayo na po yung mga leader ng ating pong mga ministries. Darating ang time, kayo na rin po yung, you can lead Bible studies, life groups. Amen? You can be a cell group leader. Amen? Depende yan, kapatid, doon sa, pagsunod natin sa Panginoon at sa kalooban ng Diyos. Amen? Excited, no? Exciting, no? Tanungin mo yung katabi mo, excited ka na ba? Excited na kayo? Dapat po ma-excite po tayo. Amen. Kasi, listen, hindi tayo dinala ng Lord dito, hindi tayo pinagsama-sama, hindi tayo nagkakilala para lang tayo ay magkita tuwing linggo lang at maupo lang sa ating mga usual na upuan. Meron pong inihahanda ang Diyos para sa ating lahat. Praise God. And I pray, darating ang time, kasi ako ganyan din ako eh. Paupo-upo lang din ako sa church noon. Lalo na nung youth ako. Lagi pa nga ako sa likod kasi late ako dumating. No? Tapos, kaya gusto ko rin sa likod para pag sabi ng amin ni pastor, yung huling amin niya, ako din yung unang lalabas. Ganun ako noon pa nag-church. No? Hindi ako tumatagal sa loob. No? Pero, hallelujah. No? Iba po ang plano ni Lord. Praise God. So, hindi natin alam. Baka hindi ka lang maging pastor. No? Maging bishop ka pa. O pope. Sige na, pope. Pinakamataas. No? Mga kapatid, exciting po. Hallelujah. Now, meron naman po tinatawag na perspective or point of view na vision. Okay? Vision can also refer to someone's perspective or
way of looking at things. It represents a person's unique understanding, beliefs, or opinions about particular subject or situation. Ito yung mga tao na ibang mag-isip eh. No? Katulad ni Nikola Tesla. If you know Nikola Tesla, yung inventor, no? Iba siya. Kasi marami po siyang na-invent na kung saan ay, kumbaga, hindi mo iisipin na magagawa ng isang tao, no? Marami po siyang contribution sa science like wireless communication, no? Alternating current or radio. Si Steve Jobs, 'di ba? Yung founder ng Apple. Dati tinatawanan siya eh. 'Di ba nung inintroduce niya yung Apple, tinitingnan nila yung cellphone na walang keypad, na walang pindutan, screen lang. Tinatawanan siya ng ibang mga company. Sabi niya, hindi mag-ano yan, hindi mag-work yan. No? Pero tingnan mo ngayon. No? Tingnan mo yung Apple ngayon. Iba yung vision kasi ni Steve Jobs. Hindi siya nagpa-apekto doon sa mga criticism or sinasabi ng market o sinasabi ng mga tao. Kasi iba yung nakikita niya sa nakikita ng mga tao. Amen? These are people of vision. Si Elon Musk. No? Si Elon Musk. Dati, wala nang buko yun. Biglang kumapal na naman eh. Ibang klaseng taong yun. Ayaw din niya yung kanta nung kinanta natin kanina. Si Elon Musk. Ano ba yung kinanta natin? Yung I am free. Ano ba? He builds me I thank God. Alam mo ba ayaw niya yung kanta na yun? Kasi pagdating ng bridge, sabi doon, here lost another one. Kaya ayaw niya yun. Lalo na sa mga tumatanda. No? Mahirap kantahin yun kasi para ka nagdi-declare. Here lost another one. Nabawasan na naman eh. No? So, joke lang yun ha. Kasi biktima din ako niya, no? Tama naman yung hairline natin, dati mababa yan, tumaas na. Kaya nga pag ako sumasaludo, dati ganyan, ngayon ganun na eh. At least, meron pa. Okay? So, yun po. Si Elon Musk, di ba? In-invent niya yung Tesla na sasakyan. Ngayon, hindi lang Tesla. No? May Starlink pa, tapos meron pa silang yung rocket na pumupunta sa space. So these are people na iba po ang perspective or point of view nila pagdating po sa buhay, pagdating po sa negosyo, no? Meron silang mga nakikita na hindi po natin nakikita. Amen. At hindi po multo 'yon. Okay? Pero listen, ito pong huling vision, ito po yung dapat nating pagtuunan ng pansin. Ang tinutukoy ko po, ito pong divine revelation. Sabihin po natin lahat, divine revelation. Yan. Ano po ang divine revelation? No? In religious or spiritual context, vision can refer to a supernatural experience or insight that is believed to come from a higher power or divine source. It often involves perceiving or receiving messages, guidance, or revelations beyond normal human perception. At ito po ang ating pong tinutukoy na vision. Marami pong definition pagdating sa vision, pero today, ang gusto po nating pagtuunan ng pansin, ito pong godly vision. Yung vision na galing po sa Panginoon. What we need is a vision na galing sa Diyos or godly vision. Amen. Amen. Yes. This kind of vision, ito yung vision na tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay sa iyo. Of course, pwede tayong katulad ng sinabi natin kanina, meron tayong sa ating kaisipan, meron tayong pinag-usapan na vision, halimbawa company, church. Pero, listen, kailangan natin maunawaan, Lord, ano ba ang vision mo para sa akin?
Kasi si Lord merong vision para sa bawat isa sa atin. At yan po ang kailangan natin maunawaan sa Panginoon. Amen. Hindi po man-made vision, hindi po yung desire natin, kundi yung vision ni Lord para po sa atin. The source of our vision in life should be God. Merong verse pag bumalik tayo dun sa verse na kanina, yung proverb, sabi dito, tingnan nyo, sa New English Translation, sabi dito, when there is no prophetic vision, the people cast off restraint, but the one who keeps the law, blessed is he. Kanina, doon sa version na binasa natin, where there is no vision. Pero in other translation, tinutukoy is prophetic vision. Ibig sabihin, a vision coming from God. A vision na si Lord ang nagsasabi para sa iyo. At yan po yung ating gustong malaman. Amen. The source of our vision is God. Godly vision is seeing what God has planned, knowing what God has in store, understanding God's will and desiring to fulfill that vision. Itong vision na gusto natin makuha sa Diyos ay nandito po yung plano ng Diyos para sa atin. Nandito rin po kung ano yung inihahanda ng Diyos para sa atin. Nandito rin po sa vision na ito, maunawaan mo din ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen? Para po mangyari ang lahat ng plano sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Ako po, bago po ako maging pastor, wala po akong plano maging pastor talaga. Kasi nung ako po ay Christian ako, no? Tumutugtog ako sa worship team. Nung ako po ay kabataan. Pero never ko pong inisip na ako po yung magpapastor. Sabi ko nga po sa inyo sa likod lagi ako naupo. Ayoko pong tumayo sa harap dahil may pagka-introvert ako. No? Kasi isipin mo, pastor ka, magsasalita ka, harap ka sa tao. Parang hindi ko kakayanin yun. In fact, no, pag sa worship team, no, ako yung a-assign nila mag-pray. Nagre-reklamo ako, ba't ako? Ba't ako? Mag-opening prayer lang, ayaw pa No? Ganun po ako. Lalo na nung in-assign ako ng pastor namin, Brother Jay, pwede ka ba mag-lead ng Bible study? Naku, kala ko gumuho yung langit at lupa sa akin. Di ko kaya yan. No? In fact, sabi ko lagi doon sa pastor namin, no, mukhang magkakasakit po ako. Nung halimbawa Thursday, sa Thursday po mukhang magkakasakit po ako. Advance. No? Ayoko po talaga maging pastor kasi wala talaga, hindi ko talaga kakayanin yun. No? Wala sa system ko yung pagiging pastor. Pero nararamdaman ko na. No? Kasi alam mo yun, alam mo yun tinatawag ka ng Panginoon. Tapos may mga tao din na nagko-confirm na ako daw ay magpapastor. Sabi ko, no! I rebuke you. Hanggang sa dumating yung time, kinausap po ako kasi ang plano ko talaga sa buhay, maging businessman. Yun po ang pangarap ko. Kasi magulang ko, mga businessman. Nakita ko, ang sarap maging businessman. Unang-una, wala kang boss. Ang boss mo, sarili mo. Pangalawa, hawak mo yung oras mo. Pangatlo, ikaw ang mag-set ng tone kung gusto mo talaga yumaman o hindi. Kasi ikaw, business mo yun Okay, sabi ko, magiging businessman ako. Pero nung kinausap ako, kasi alam ko na yun kino-confirm pa ng mga tao, kinausap ako ng pastor ko, sabi, Brother Jay, tinatawag ka ni Lord. No? Hindi ko sana sasagutin That's why, kaiiwas ko, doon ko nakita
yung buhay ko, mukhang wala nang magiging direksyon pag umiwas pa ako. That's why, nung time na ako'y kinausap, I said yes. Amen? And the rest is history. Noon pa yon, yung ano na yan, yung calling na yan, when the dinosaurs roamed the earth. Matagal na po yan panahon yan. Huwag na ho natin pag-usapan. Pero sasabihin ko po sa inyo, no, hindi po nagkamali si Lord at hindi rin po ako nagkamali ng pagsunod sa Panginoon. Amen. Mas masarap o mas maganda ang vision ni Lord kaysa sa vision natin. Amen. Yes, sir. Hallelujah. So, si Lord may vision. At hindi lang po sa atin ang vision ng Panginoon, no? Tanungin natin sarili natin, no? Ano ba ang 5 years from now? Kapatid, imaginein mo, isipin mo 5 years from now, nasan ka kaya? 5 years from now, nasan ka kaya? Ano ang level ng Christianity mo? Sa tingin mo, ganun pa rin ba? May paglalim ba? 5 years from now, ginagamit ka na ba ni Lord? Okay? So, ito po yung personal na vision, no? Pati yung buhay mo. Meron tayong ano dyan yung mga examples. No? Yung relationship mo, no? 5 years from now, Pastor, 5 years na ako noong pa naghihintay. Yung love life mo, no? 5 years na rin po, Pastor, nawala. No? So, alamin natin, ano ba yung vision? What is God's vision for me, for my family, no? Sa pamilya mo, kapatid, sa mga anak mo, sa mga anak nyo, no? Sa asawa mo, ano bang vision ni Lord diyan? Dapat alam din natin. No? Naalala ko, nakwento ko na rin dito nung kami po ay hindi pa po kami pastor, kinausap po ng Lord yung natutulog kasi kami, kakasama kami sa isang kwarto. Kinausap ng Lord yung tatay ko, ginising siya. Tapos narinig niya talaga, sabi sa kanya ng Panginoon, i-anoint mo yung mga anak mo. Kasi gagamitin ko sila. Kaya ganun ang ginawa nung tatay ko. Inanoint niya habang kami natutulog. Pati yung family natin, kapatid, kasama yan sa vision ng Lord. Sa family natin, kapatid, nakikita mo ba yung vision na maliligtas din sila? Darating ang time na katabi natin dito, kasama mo dyan sa upuan, yung magulang mo, yung mga kapatid mo. Amen? Dapat makita natin yan na hindi lang ako. Hindi lang tayo ang nandito. Kasama natin ang buong pamilya. Bakit? Yan ang sabi ng Bible, you will be saved, you and your household. So ang kaligtasan ng Lord, buong pamilya kasama. Amen? Sa iyong career, no? Ano ba ang vision ng Lord sa trabaho mo, sa business mo? No? May promotion ba? Ano ba ang vision ng Lord? Paano ka magiging financially stable? Kailangan makita natin, ano ba plano mo, Lord, para sa akin? Magbi-business po ba ako? O habang buhay po ba ako mamamasukan? Panginoon, no? Another question, no? Yan ba yung trabaho na gusto ni Lord para sa iyo? Baka naman mali, no? Meron palang ibang gusto ang Diyos na inihandang mas magandang trabaho o mas magandang business para sa iyo. Kailangan mo marinig sa Lord yan. Kailangan mo maunawaan at malaman sa Lord yan. Bakit? Ang hirap kasi, no? Nasasayang ang oras, pera, pagod. Kailangan natin marinig, Lord, ito po ba yung gusto mo para sa akin? Amen? Sa ating ministry, no? Yan ba yung calling mo? Yan ba yung ministry na tinatawag ka ng Diyos? Or inihahanda ka ng Diyos for a bigger calling and ministry? Amen? Tingnan po, lahat po yan, may vision ang Diyos para sa mga yan.
nung ginagawa ko to, natatawa ako dun sa mga picture na yan. Sabi dito, for your life. For your life, pero dalawa silang nandoon. No? At baka naman siguro kaya ganyan ang picture kasi magiging politician ka, tataas yung kamay mong ganun. Para kay Anthony ata to eh. Tataas yung kamay ngayon. O kaya, for your love life, no, yung palang hahampasin ka na, sinangga mo. Kaya nagkahawak silang ganun. Sa family naman, nag-uusap sila, sino magbabayad ng kuryente. Ang taas kasi ng kuryente ngayon eh. Ayun, sabi ko magbayad, ikaw yung magastos, lagi ka naka-aircon eh. Yung career, ewan ko dito, malamang mananaksak na ata ng ka-office mate to. No? Yung sa ministry, dead ma lang, kuwari nagbabasa. Busy ako, pastor, nagbabasa akong Bible. Sabi ko, ang ganda, may istorya din pala yung nalagay kong mga picture na yan. Pero definitely, meron pong vision si Lord sa lahat po na yan. Amen? Okay, praise God. Now, why do we need to know God's vision? Why not make our own vision? Bakit kailangan pa natin, pastor, malaman yung vision ng Diyos? Pwede naman tayong mangarap. Tama? Pwede naman tayong gumawa ng sarili nating vision. No? Now, yung godly vision, no, yan ang gusto ng Diyos na makuha mo. No? Hindi puro ambisyon. No? Iba yung vision ni Lord, iba yung ambition mo, magkaiba yun. Eh pastor, maganda rin naman yung aking ambisyon. Now, the problems sa ating ambisyon, minsan may kasamang konsumisyon. No? Bakit? Eh ikaw ang gagawa, ikaw lahat ng so nakakakonsumi din, no? Man-made vision, listen, although it's all good, at mukhang maganda, man-made vision, no? Kailangan natin maunawaan, it is not God's vision. Kahit po maganda yan, kahit po yung sa tingin mo is the best para sa iyo, it is still not, hindi yan galing sa Lord o hindi yan God's vision para sa iyo. Unless na lang magkapareho kayo ni Lord. Amen? Katulad nga nung kwento ko po sa inyo eh. Gusto ko maging businessman. Kasi yun, doon ako namulat eh. No, in fact, meron po akong water station noon. No, nagwa-water, Aquaman din noon eh. Pero, iba yung calling ni Lord. Amen? So, kailangan po natin maunawaan ano ba ang vision ng Lord. Now, alam nyo kung bakit kailangan natin maunawaan kung ano ang vision ng Lord. Kung bakit yung ating vision or yung ating ambition or yung ating plano sa ating buhay ay kulang. Kasi sabi ng Jeremiah 29:11, ito alam natin. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ano daw ang plano ni Lord? Anong plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Listen, may plano pala si Lord para sa atin. Kung ikaw may plano sa buhay mo, may plano si Lord. Siya din may plano para sa iyo. At alam niyo ang plano ni Lord? To prosper you, not to harm you. Oh, gusto rin pala ni Lord, mag-prosper ka. At hindi lang yon, pati future. Sagot na ni Lord. Amen? Napakarami po sa atin, hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin sa future. Pero sabi ko po sa inyo, si Lord, pati future mo, okay na. Now, kailangan nyo po maunawaan ito. Kahit gaano po kaganda yung plano natin sa ating buhay, lagit-lagi mas maganda ang plano ng Diyos para sa iyo. Amen. Nile-level up lagi ni Lord yan. Amen. Now, hindi naman inaalis ni Lord na tayo ay mangarap. Okay din naman yan. Pero kailangan maunawaan mo din at malaman mo din ano ba ang plano ng Diyos para sa iyo. Kasi yung plano ng Diyos para sa iyo, not to harm you eh. Ilang beses na tayo nasaktan doon sa pagpapursue ng
ating vision, sarili nating vision. Ilang beses na tayo nasaktan? Ilang beses na tayo nag-fail? Ilang beses na tayo napagod? Ilang beses na tayo puro fear and uncertainty ang ating naranasan at naramdaman para lang mangyari yung ating mga gusto sa ating buhay. Kapatid, it's time na hayaan na natin si Lord ang masunod sa ating buhay. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Diyos dahil hindi tayo nilikha ng Diyos at nililagay dito sa mundong ito ng walang plano. Nilagay tayo ni Lord, nabuhay tayo dito kasi may plano si Lord sa buhay natin. At yan po ang kailangan nating maunawaan sa Panginoon. Our God is a God who has a plan for our life and a better plan for us. Amen? Bakit po maasahan yung plano ng Diyos para sa atin? Tandaan po natin, He is the beginning and the end. Alam na niya yung simula mo, alam niya din yung huli mo. Amen? He knows everything. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay sa iyo. He knows your past, your present, and He knows your future. Amen? God knows what is best for you because He created you. He knows your weakness and your strength, your capacity, and your potential. Alam ng Lord what is best for us. Bakit? Kilala tayo ng Lord. Siya lumikha sa atin. Alam ng Diyos yung weakness mo. Alam din ng Diyos yung potential mo at capacity ng bawat isa. Kaya pa nagbigay ng plano si Lord, perfect para sa iyo. Amen? Hindi mo na kailangan mahirapan, hindi mo na kailangan magpaligoy-ligoy pa sa iyong buhay. God has a better plan for your life. That is why God's plan in our life is the best plan for our life. Amen? Experience the best life in God's plan. Amen? The best life, kapatid, matatagpuan mo yan sa Diyos. Hallelujah. Now, God's vision is more attainable than our own plans and visions. Okay? Ang vision ng Diyos ay mas madaling mangyari kaysa dun sa sarili nating vision. Okay? Alam niyo kung bakit? Because God has the power and the will to fulfill what He promised, while we humans must strive hard for our dreams and aspirations, but oftentimes we fail and get frustrated. Ito yung sinasabi natin kanina, di ba? Pag ikaw, sa buhay mo, ang nilalakaran mo, yung vision mo, kahit maganda yan, sa tingin mo ay tama, again, lagit-lagi ang nararanasan mo, frustration. Bakit? Hindi. Ang hirap tuparin ng vision na ikaw lang ang may gawa. Wala tayong kakayanan. Pero pag ikaw, sinabmit mo yung vision mo sa Diyos at tinanggap mo yung vision ng Lord para sa iyo, ang Diyos ay may kapangyarihan. At meron siyang will. Bakit? Siya nagbigay to fulfill. Mangyayari yung pangako ng Diyos para sa iyo. Amen? Mas mabuti yun, no? Mahirap mahirap pong makipagkulitan sa Diyos. Mahirap pong talo sa Diyos pagdating sa buhay natin. Lord, ito gusto ko Lord, ito sa tingin ko ang perfect para sa akin. Lord, wag mo akong pakialaman. No? Mahirap makipagtalo sa Diyos. Alam ng Lord kung anong ginagawa niya. Amen? Minsan hindi natin nakikita, Lord, hindi para sa akin yan. Hindi. Alam ko capacity mo, ako lumikha sa iyo Alam ko potential mo, ako lumikha sa iyo Magtiwala tayo sa Diyos. Amen?
What happens if we don't know God's vision? Ano nangyayari pag tayo ayaw natin sa vision ng Lord o hindi natin alam ang vision ng Diyos? Our life would be a trial and error. Ganyan ang buhay ng maraming tao. Trial and error. Gawin ko nga to. Ay, palpak. Balik na naman. Nasaktan ka lang. Ito naman ang gagawin ko. Ito sa tingin ko ang tama para sa akin. Ay, mali. Balik back to zero. Balik ka na naman. Ang daming oras, resources ang nasasayang. Tama? Trial and error. No? Ano pa? We will walk around aimlessly in our life. Marami pong ganyan tao. Sa buhay nila, paikot-ikot lang. Bakit? Hindi nila alam saan direksyon ng kanilang buhay. Kapatid, no? Doon tayo sa kalooban ng Diyos. No? Ano pa? We will have a sense of fulfillment. Listen, meron pong ganyan Pinursu nila yung kanilang vision sa buhay. Talagang pinaghirapan nila, dugot pawis ang pinuhunan nila, naabot naman nila yung kanilang dreams and aspiration. Pero ito, in the end, di sila masaya. In the end, may question mark sa puso nila. Parang kulang. Alam niyo kung ano yung kulang doon? Si Lord. Hindi mo kasi na-fulfill yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kahit maging successful, kahit nga mayaman ka kahit pa sabihin mo, kilala ka pero pag hindi talaga yan, ang vision ni Lord at plano ni Lord sa buhay mo, never kang magkakaroon ng fulfillment. There will always be a hole in your heart that only God can fill. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Hebrews 12:1, let us run with perseverance. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race God has set before us. Listen, meron pong takbuhin na nakaset para sa atin, na inihanda ng Diyos para sa iyo. Now, pag hindi mo ito tatakbuhin, no, hindi tayo makakarating doon sa finish line. Amen? The problem is, no, marami tayong excess baggages. No, marami po tayong mga dala-dala. No, kaya ang problema, hindi natin magawa yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebrews, tanggalin po natin yung mga yan. So that matakbo natin yung race ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. There's one example in Genesis chapter 37 verse 5. Do you know Joseph the dreamer? Okay? Sige, tingnan po natin what happened to Joseph. Kasi si Joseph, wala siyang vision, wala siyang pangarap sa sarili niya, pero si Lord meron. At naunawaan niya yung vision at pangarap ng Lord sa kanya. So ito po yon. Genesis 37 verse 5 to 10. One night, Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. Pastor, kala ko ba maganda yung plano ni Lord sa atin? Bakit ganon kay Joseph? Lalong nagalit yung kanyang mga kapatid. Kasi ito yung vision na binigay sa kanya ni Lord. Listen to this dream, he said. We are out in the field tying up bundles of grain. Suddenly, my bundle stood up, and your bundles all gathered around and bowed low before mine. Okay? His brothers responded, so you think you will be our king, do you? Do you actually think you will reign over us? And they hated him all the more because of his dreams and the way he talked about them. Okay? Soon, Joseph had another dream. And again, he told his brothers about it. Listen, I have had another dream, he said. The sun, the moon, and 11 stars bowed low before me. This time, he told the dream to his father as well as to his brothers. But his father scolded him. No, pati tatay niya, nagalit na sa kanya.
What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come and bow to the ground before you? Binigay ng Diyos kay Joseph yung kanyang vision para kay Joseph through a dream. Nakita ni Joseph na nagbabow down yung mga kapatid. No, through a dream, nakita niya yung kasi ng mensahe ng dream niya. No? Siya ay tinataas at nagbabow down yung kanyang. Si Joseph yung bunso sa magkakapatid. Bad trip kaagad yung mga kuya niya. Ano sa tingin mo, ha? Ikaw ang maghahari sa amin? At di lang yon. Another dream naman, kasama na pati magulang niya na magpapasakop at magbabaw na. Nung kinuwento niya sa tatay niya, sabi niya, ha? Okay ka lang? Pati kami nanay mo, magbabow down sa'yo? No? So in other words, yung vision ni Lord kay Joseph, yung dream ng Lord kay Joseph, hindi nagustuhan ng kanyang mga kapatid at ng kanyang mga magulang. Listen. Minsan ganyan. Yung plano ng Diyos sa'yo, hindi maunawaan ng iba. Bakit? Hindi naman kasi plano ng Lord para sa kanila yun. Para sa personal yun. Minsan mayroong mga tao na they go against dun sa vision ng Lord para sa'yo. Pero listen, importante yan para sa'yo. Yan talaga ang gusto ni Lord. Alam mo nangyari kay Joseph? Hindi naman agad siya ay naging hari o siya ay naging ruler. Hindi naman agad nangyari yung vision at dream na binigay ng Diyos sa kanya. Ang nangyari, siya po ay ibinenta. Sa galit at inis ng kanyang mga kapatid, siya po ay ibinenta. Siya po ay naging slave sa Egypt. Doon sa Egypt, siya po ay nakulong. Doon sa kulungan, for many years, nandun siya. Okay? Hanggang sa dumating yung time na ginamit siya ng Lord para dun sa Pharaoh. Kasi yung Pharaoh na naginip din, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng panaginip. Pero si Joseph, no, ay kinakausap ng Diyos. So sabi ni Joseph, kaya kong interpret yan. So ang nangyari, ininterpret ni Joseph yung panaginip ni Pharaoh at dahil doon, no, I just make the long story short, dahil doon, na-save yung buong Egypt doon sa famine. So sa tuwa po nung Pharaoh, no, si Joseph ngayon ay naging kumbaga parang vice president. Kung si Pharaoh ang president, siya ang vice president. 7 years, no, na-spare sa famine yung Egypt. Listen, ito po nangyari paano natupad yung vision ng Lord kay Joseph. Nung nagugutom na yung kanyang pamilya, kasi nandun na siya sa Egypt vice president na siya doon. Hindi na siya makilala ng kanyang mga kapatid. Nagugutom na yung kanyang buong pamilya, pumunta ngayon sa Egypt kasi sa Egypt lang merong pagkain. Pero si Joseph nandoon. Ngayon dumarating yung kanyang mga kapatid at totoong nag-bow down sa kanya. Bakit? Hindi nila nakilala si Joseph pala yun. Akala nila si Joseph patay na. No? Nag-bow down sa kanila kay Joseph yung mga kapatid. Katuparan ng kanyang panaginip at vision ni Lord para sa kanya. Amen. Yun po ang naging istorya ni Joseph. Okay? Now, importante na maunawaan natin ano ba yung vision ni Lord. Bakit? Kasi darating tayo sa buhay natin na bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako dumadaan sa ganito? May kasama po yan sa process ng Panginoon para mangyari yung vision ni Lord para sa atin. Amen. Baka kasi maging kaisipan natin ganito. Kasi baka marami sa atin, sumusunod tayo sa Panginoon, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos, and yet, may persecution. And yet, parang walang blessing. And yet, parang lahat ay against sa akin. Tapos sasabihin natin, ayoko na nga maglingkod, ayoko na nga sumunod sa Lord, hindi ko na nga gagawin yung kalooban ng Diyos. Kapatid, wag. Kasama yan sa process ng Panginoon.
Pag ikaw nasa kalooban ng Diyos at ginagawa mo lang ang kalooban ng Diyos, anuman problema, anuman pagsubok ang dumaan sa iyo, it is just part of the process. Amen? Don't give up, diretso lang. Amen? Hallelujah. Now, do you want God's vision? Sino dito gusto niya God's vision sa buhay niya? Amen. Hallelujah. Kapatid, always remember, God's vision is always bigger than us. So that we will always rely on God. Pag binigyan ka ng vision ni Lord, hindi ka bibigyan ni Lord ng vision na kaya mong gawin. Kasi pag ang vision kaya mong gawin, hindi mo na kailangan si Lord. Kaya kung magbigay si Lord ng vision sa atin, ay yung vision na kung saan tanging ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Amen. It is always bigger than us. Pag ang vision mo ay kaya mong gawin, kapatid, tanungin mo, baka hindi galing kay Lord yan. Pero pag bigger than us, no, magre-rely tayo kay Lord. Magtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Now, how can we receive God's vision for us? Paano natin maunawaan, Pastor? Paano natin matatanggap yung vision ni Lord, Pastor, para sa atin? 1 Corinthians chapter 2, verse 9 says, that is what the scripture means. Alam niyo yung sinabi ng Bible na no eyes have seen, no ear has heard, okay, no mind has conceived. Ito pong ibig sabihin nun. That is what the scripture means when they say, no eyes has seen, nor ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Pastor, yun naman pala eh. Hindi naman pala natin makikita, hindi naman pala natin maintindihan, hindi naman pala natin marinig kung ano talaga yung kalooban at vision ni Lord. Now, tuloy po natin. Kung gusto mo malaman, ito po ang ating dapat pagtuunan ng pansin. Verse 10, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. It is true, kapatid. No eyes have seen, no ears have heard, no mind can conceive what God's plan is for you. Pero, para makuha mo yan, makatch mo yan, maunawaan mo yung plano ng Diyos, you need the revelation of the Spirit, of the Holy Spirit. Bakit? It is the Holy Spirit who will reveal sa iyo ano ba talaga ang plano ng Diyos para sa buhay mo. Amen? Because it is through the Holy Spirit, no, for His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. So if you want to know and understand God's vision, kanino ka lalapit? Kanino ka dapat makinig? Sa Holy Spirit. Amen. Ano dapat natin gawin para maunawaan natin yung vision ni Lord? Okay? Ano ang dapat natin gawin para yung Holy Spirit kausapin tayo at paunawa sa atin kung ano yung kalooban ng Diyos? Una, be intimate with God. Sabihin po natin lahat, be intimate with God. Let us be intimate with God. Paano natin gagawin maging intimate tayo sa Lord? Pray intimately. I mean, check yourself. Paano ka mag-pray? Lord, thank you for this food. Amen. Matutulog. Lord, salamat sa buong araw. Patawad po sa mga kasalanan ko. Amen. Bakit ko alam yon? Na-experience ko yun eh. No? Tamad na tamad manalangin. No? Minsan tayo, nakasubo na. Ay, Lord, sorry po. Amen. Nakatatlong lunok na bago mag-pray. No? Bago matulog, nag-pray. Paggising na yung amen eh. Bakit? Habang nagpe-pray, tulog na pala. Kala ko nagtatangs. Hindi, humihilik lang.
No? Pray intimately. Kapatid, alam mo yung prayer, that's the time na ikaw ay makipagkwentuhan kay Lord. Pag yung barkada mo, yung kaibigan mo, kakwentuhan mo, madaling araw na, hindi pa rin nauubos yung kwentuhan nyo eh. Tama? Diba, pag tropa ang kasama at kwentuhan, napagkwentuhan nyo na nung isang araw, pinagkwentuhan nyo pa rin. Diba? Bakit? Nai-enjoy mo yung company niya eh. Alam mo yun? Kapatid, ba't di natin magawa kay Lord yun? Ba't di natin maikwento lahat? Lord, sa opisina kanina, Lord, nagkaisa na naman nila ako. Diba? Be transparent with God. Minsan, ang prayer natin, puro Our Father who art in heaven, hallowed be your name. May paulit-ulit, yun lagi. Very formal. Kapatid, kwentuhan kayo ni Lord. Pray intimately. Worship passionately. No? So that the Holy Spirit makakilos sa buhay natin. Worship passion. Pag ikaw nag-worship, be passionate pagdating sa worship natin. Amen? Magkaroon tayo ng gutom sa salita ng Diyos. Hindi lang sa pagkain. Sabi nga ng Bible, di ba? Man does not live on bread alone, but on every word that comes from God. No? Magutom din tayo sa salita ng Diyos. Lord, kausapin mo ako. Huwag kang tumigil hanggat di ka nabubusog sa pagbabasa ng Bible. Mahalin natin yung salita ng Diyos. Fast often. Minsan, tuwing prayer and fasting lang tayo nagpa-fasting. Pag may call for fasting lang, kapatid, practicein natin yung fasting. No? Lalong-lalo na pag may mga trials at may mga pinagdadaanan tayo, fasting tayo. Amen? Second, para ma-receive mo yung vision ni Lord is live by the Spirit. Let us live by the Spirit. Paano po yung live by the Spirit? No? Una, be sensitive to the Holy Spirit. Ang ganda po ng topic na namin nung what we believe. Pinag-aralan po namin yung Holy Spirit. No? Holy Spirit is a person na nasa atin. The person of God na nilagay ng Diyos sa atin. Every day, gising ka man o tulog ka man, nandyan yung Holy Spirit, hindi umaalis. Be sensitive to the Holy Spirit. Minsan, marami po sa atin, kinakausap ka na ni Lord, pero hindi mo pinapansin. Maging sensitive tayo. Kung ikaw sensitive at ikaw naririnig mo yung prompting of the Holy Spirit, yung conviction of the Holy Spirit, second is obey the Holy Spirit. Minsan tayo, pag sensitive nga tayo, pero hindi naman tayo sumusunod. Narinig mo nga, hindi ka naman sumusunod. Ilang beses ka nang kinakausap ng Diyos patungkol dyan sa mga ginagawa mo, hanggang ngayon, hindi mo pa rin sinusunod. Sumunod tayo sa Holy Spirit. Practice righteousness. No? Practicein mo yung ikaw ay mamuhay ng tama. Practicein po natin na tayo laging hindi kasalanan yung ating pinapamuhay at ginagawa, kundi yung kalooban ng Diyos. Amen? Live in holiness. Mamuhay po tayo na may kabanalan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, live in holiness. No? Marami sa atin, laging holiness. Laging huli sa mga ginagawa niyang mali. Huli ka na naman. Holiness. No? O kaya, holiness, huli na sa mga pagkilos ng Lord. No? Lagi siyang huli. So, para maunawaan natin yung vision ni Lord, kailangan natin yung revelation ni Lord. Amen? At i-reveal ni Lord yung kanyang vision para sa iyo through the Holy Spirit. So, be intimate with God and live by the Spirit. Now, pag nakuha mo niyan, what's next? When we receive God's vision, we remain in Him. Siyempre, pag ikaw nasa kalooban na ng Diyos, huwag ka nang aalis. Pag ikaw, naranasan mo na ang kaligtasan ng Diyos, pag ikaw naranasan mo na ang kabutihan ng Diyos, huwag ka nang lumayo. Remain in the Lord. Amen? Sabi ng John 15,
Those who remain in me and I in them will produce much fruit. Gusto mong lumago, gusto mong lumalim, remain in God. For apart from me, you can do nothing. Okay, what's next? Number 2, we move with Him. No? Yung ating pong buhay, dapat we are moving with God. No? Hindi yung God is moving with us. Iba po yun. Minsan tayo ganyan. Listen, gagawa ka ng desisyon ng isang bagay sa buhay mo. Tapos, pag ikaw nandun na sa problema at pagsubok, pipilitin mo sila, Lord, samahan mo ako dito. Dito ka, Lord, samahan mo ako. Ang dami kong problema, ang dami kong pagsubok. Hindi naman yan yung gusto ng Lord na direction para sa'yo. You're not moving with God. You want God to move with you? No, kapatid. We must move with Him. Amen? Psalm 32 says, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eye upon you. Amen. This time, ang buhay natin, alamin muna natin saan direksyon ng gusto ni Lord. At doon tayo pumunta. Amen? Huwag tayong gagawa ng desisyon, tapos pag may problema, pipilitin natin si Lord, samahan tayo. Okay? Number 3, we trust His process. Pag alam mo na yung vision ni Lord, trust His process. Katulad ni Joseph. Tiwala ka lang sa process ni Lord. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Handaan po natin, kapatid, the fulfillment of the vision is not on our hands. It is in God's hands. Amen? Yung vision na yan ng Lord para sa atin, wala sa ating kamay yan, yung fulfillment niyan at completion niyan. Nasa Diyos. So you remain in God. You trust God. Amen. I will end with a verse, last verse. Proverbs 19, verse 21. Can I call on the worship team? Proverbs 19, verse 21. It says here, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Marami po tayong plano. Gaganda. Lahat po ng plano natin para sa ating buhay, sasabihin natin, para sa ikabubuti natin. Pero tandaan po natin, the Lord's purpose will always prevail. Amen? Hirap po makipagtalo sa Lord. Para kayo nagtatag of war ni Lord. Lord, ito gusto ko. Dito ako. Sabi ng Lord, anak, huwag mo nang ipilit. Kasi pag hinila ko to, masasaktan ka lang. Nakikipagtag of war tayo kay Jesus sa Panginoon. Mahirap po. Amen? Question for us, para po sa ating lahat today. Ito po ang question ni Lord para sa ating lahat today. Nasaan ka na ngayon? Are you living in God's purpose? Yung vision ba ni Lord, yan na ba ang vision mo sa buhay? Marami po sa atin dito pagod. Marami po sa atin dito nasaktan dahil pinipilit natin yung maraming bagay sa buhay natin na hindi naman pala kalooban ni Lord. It's time for us to surrender everything to God. Amen? Hindi naman tayo ipapahamak ni Lord. Mas maganda ang plano ni Lord para sa iyo. Hayaan natin si Lord, siya ang masunod. Amen? So today, as we surrender everything to God, let us allow God's vision to be our vision.